Magandang araw kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box. Salamat po sa mga customer natin na nagsasabi dumating na yung mga box nila. At yung iba, sobrang pasasalamat at amazed na amazed kahit daw bumabagyo sa Pilipinas ay nagdi-deliver sila. Yung nakaraan po kasi na mga bagyo nakakapagpatengga ng barko na dumating sa Pilipinas. Yung katulad nitong Krising, kakasunod yan, Krising, Dante, tapos yung present ngayon na bagyo ay yung si Emong. Kaya grabe ang mga baha. Pansin nyo, kapag kalalaki ang pangalan, malakas yan. Yung kasunod po na isang bagyo na namumuo, sana hindi dumating sa Pilipinas, ay yung Francisco. So, ingat po tayo mga kabayan dyan sa Pilipinas kapag ganyan may panahon na masama na parating, ay maghanda po tayo ng ating mga survival kit, mga pagkain mo na nakaimbak, tubig, baka mawalan ng kuryente, may battery pack ka, dapat may flashlight ka na ready para sa gabi kung mawalan ng kuryente. At kami, katulad namin ng mga nahilig sa mga mountaineering, bibihira ka makita ng mga mountaineer na hindi nagtatago ng tali sa bahay nila. Kasi kapag emergency train yung mga yan, na kahit nakapikit, bigyan mo ng tali kapag i-rescue siya. Halimbawa, nalubog siya sa baha, nadudumihan yung mata niya, agisa mo siya ng tali, itatali niya sa bewang niya, tapos sesenya sa niya yung helicopter na pwede nang iangat. Kahit nakapikit yung mga yan. So, sa amin, kasi ganun ang training sa amin. So, napunta tayo tuloy sa mountaineering, sa pagiging preparedness. Kapag ganito pong may bad weather, kapag kaya pong tumawid ng mga truck na delivery, nagdi-deliver po sila. At kapag ulan-ulan lang naman na kayang-kayang i-deliver, magdi-deliver pa rin sila. Kaya nga sabi ng isa, kahit bumabagyo daw, hindi deliver. Bakit dineliver yon? Malakas ang loob ng delivery team natin mag-deliver na hindi mabasa yung box nila kapag naka-tape wrap. Kapag naka-tape wrap yung box, kampante sila. Kaya natin deliver to. Kasi tayo mababasa pero yung box hindi dahil naka-tape wrap siya. Hindi namin sinasabi na plastic wrap. Kasi yung plastic wrap po, yung iba naisip nila yung parang sa airport, pina-plastic wrap nila eh. Akala nila makakatulong yun sa balikbayan box. Ang balikbayan box po, nagkakapatong-patong, ini-slide, binapagulong, pero hindi katulad sa airport na hinahagis sa airport eh. Sa balikbayan box, binubuhat po yan ng forklift, pinapadula sa dali, pinapadula sa sahig, sa floor ng truck. Kaya po yung plastic wrap mo, magiging madikit yun. Pag tinulak yun, mapupunit po yun. Baliwala po yung, wag nyo na po ano yun. Tapos delikado pa dahil ilalagay doon yung tracking number. Doon yung pinakalabas eh. So kapag napunit yun, wala ka ng tracking number. Mahihirapan silang hanapin kung nasaan, ano bang iterase natin tong box na to, saan ba to galing, ganito. May iba kasi umaasa lang sa yung nagsusulat ng ballpen, hindi marker ang ginagamit sa box. Yung iba naman, nagpiprint sila ng papel, pero hindi naman nila tin-tape. Kapag nabasa yun, nalulusaw yung letra. Mas mabuti pa yung marker, isulat mo sa box. Diretso, sipsipin ng box yun, yung marker mo. Hindi mabubra yung kaagad. Pero mas maganda, i-tape wrap. Yun po talaga sinasabi namin. I-tape wrap palagi ang box. Dahil kapag masama panahon, umuulag, mabagyo, ay magdi-deliver po ang team. At isa pa na nakakagising sa madaling araw at iniistorbo namin po kayo, wag po kayong magagalit kung tumatawag kami ng madaling araw kasi nagdi-deliver yung team. Dahil po yun sa contact number na nilagay nyo na iisa na hindi makakontak, hindi sumasagot. Kaya hiningihan po natin kayo lagi ng mga sender na maglagay ng 2 active numbers. Yung iba nilalagay pa 3 para sigurado mai-deliver agad. Kasi malaking tulong po talaga yon. Tapos ilagay nyo rin po sa box, sulat nyo yung landmark o kaya lagay nyo ng mapa, okay po yun. Lagi po namin sinasabi yun, lahat po ng makakatulong sa delivery team. Isipin nyo po kayo yung delivery team, papaano natin mai-deliver agad dito kung wala tayong mga guide na nakikita. At yung tao na tinatawagan natin ay hindi sumasagot. So titingin sila ngayon sa address, last resource. Pero kung hindi pa rin makita yung address niyo, hindi siya kilala, katulad yung iba nilalagay nila barangay lang. Sa barangay may mga street pa yung iba may purok-purok pa nilalagay.
mahihirapan hanapin. Lalo na kung yung tao na yun hindi laging lumalabas at hindi naman siya kilala sa lugar o kaya lumipat lang siya doon sa lugar na yun, ilang taon pa lang siya, hindi siya kilala doon or matanda na siya at ang mga natatanungan, yung mga bata, hindi kilala yung matanda na yun. So, kailangan po may alternative contact number, yung address na malinaw, kung meron kang landmark, ituro mo, ilagay mo sa box. Kahit saan, isulat mo sa box. Kunyari, katabi ng tindahan ni Aling Nena or yung bakery ng ganitong street. Ilagay nyo yun, malapit po doon, magkakilala na po siguro kayo doon sa street na yun. Siguro malalaman na kung sino yung may kamag-anak na sa abroad, na nagpapadala ng balikbayan box. May mga ganun po Tapos, may nagtatanong sa akin, ano ba yung tinanong sa akin? Ano daw, anong maipapayo mo sa mga anak na, ano yan? Mga anak na hindi magaling mag-aral. Actually, magaling o hindi magaling, maging masaya ka kasi open naman yung anak mo, nagsasabi siya, hindi siya magaling pala. May galing siya na kakaiba. Maaring magaling sa sports, maaring magaling magnegosyo, maaring magaling siya mag-craft, meron siyang talent. May mga ganun, meron mga painter, may mga programmer na ayaw sa pag-aaral. Kasi ang pag-aaral talaga, pag tinignan niyo yan, pattern yan para ka tinuturuan na maging masunurin sa trabaho, maging parang factory worker or worker ka lang ng isang kumpanya. Kung magiging negosyante yan, kaya siguro hindi niya iniisip na mag-aral masyado kasi iniisip niya, pagtanda niya, mag-business din siya, hayaan niyo lang po siya. Kasi siya ang nagbi-build ng future niya. Pero yung walang ginagawa na, tambay na lang, painom-inom, pabarka-barkada, putulin mo na yung sungay niyan. Kasi, balang araw, mawawala ka, punta ka sa langit, kung sa langit talaga, kung doon ka talaga mapupunta, kung mabait ka, joke lang may iwan mo rin sila Wala namang habang buhay na dire-diretso na aabutin ka ng edad ng anak mo, ganun, pareho na kayo. Hindi, magpe-fade Merong aalis sa mundong ito. So, kailangan pamanahan mo siya ng magandang skill, alaala, at saka yung pagkatao niya. Kung gusto mo pala siyang maging mabuting tao, kaya mo siya pinag-aaral, pero hindi siya masaya doon, kahit na maging average lang siya, basta makatapos lang siya. Dito kasi sa atin sa buhay ng tao, may buhay ba ng hayop? Saka lang, sa buhay natin, yan. Ang buhay natin, laging tayong tinitignan sa status sa pinag-aralan. Yung iba, tinititigan sa trabaho. Tinitignan ka. Yung iba, binabalyo ka kung gaano ka kayaman. Yung iba, binabalyo ka kung gaano ka kagaling. Pero suma total, ang tinisip nila niyan, lagi, yung magaling ka sa pera. Kapag magaling ka sa pera, mas nirespeto ka ng mga tao. Dito nga sa amin dati, meron kami mga agent na mga nurses, may mga engineer. Kapag nagpipick up sila, minamalit sila ng kargador ka lang, ganyan. At tinatanong siya, magkano kita mo? Ang sinasabi niya, yung sahod niya. Yung sabi ng agent namin. Napapayo ko ngayon yung namamalit sa kanya. Mag-agent na lang din ako. Pero totoo, nag-agent sila kasi nagta-transition sila na matapos na sa pagiging trabahador sa pangangamuhan. Gusto na nilang maging negosyante. Gusto nilang makalabas sa rat race. Kapag ka nagtatrabaho kasi sa isang kumpanya, rat race lang yan Kapansin mo yung mga nagtatrabaho lang ng todo-todo. Ang bilis nilang umidad, yung puyatan, gabing-gabi, laging gabi yung trabaho. Naranasan ko yan, laging panggabi ang trabaho ko. Hanggang ginising lang ako ng commander ko. Puro kami business minded entrepreneur. Mula sa nanay hanggang sa mga kapatid. Kailangan tumigil ka na rin sa pangangamuhan, magne-negosyo na rin tayo. Lagi kong negosyante naman ako noon. Factory din ako ng mga bag, may tindahan ako.
Tapos nung bata ako, kahit gagamba, binibenta ko. Mga text, binibenta ko. Ano pa ba yun? Turumpo na magaganda. Yung turumpo, yung top, binibenta ko. Pati goma, binibenta ko. Banana, yung kamote Q, ano pa ba, binibenta ko. Karyoka, tupig. Ano pa yun? Meron pa yung malagkit eh. Basta yung mga kakanin nun, binibenta ko rin yun ng bata ako. Ginagaya ko yung tatay ko kasi nagkikwento yun na ano, na alas 5 pa lang ng madaling araw, nagbebenta na siya ng pandesal. Yung napagbentahan niya, baon niya. Ang gastos lang niya, labor lang. Kukuha siya sa bakery, tapos ibebenta niya, ilalako niya. Babayaran siya ng bakery. Di ba maganda? Tapos pagdating, kung kumbaga, palayo, ito yung bakery, ito yung school. Pabalik siya, kukuha siya ng tinapay, pabalik siya, bebenta niya. Pag ubus na, babalik siya ngayon sa bakery, kunin niya yung baon niya, yung pinagkita niya, yun ngayon, papunta na siya sa klase. Hanggang sa nagka-college na nga daw siya, naglilinis pa siya ng sapatos. Siguro doon kami nagmana sa ganun. Alam ko, nung kabataan ko pa, nakita ko siya, nagbabuy and sell siya eh. Ang dami niya ng sasakyan. 14 yata yung sasakyan niya na inaalagaan. Tapos, bibenta niya, bibili naman siya ng bago. Bibenta niya, bibili naman siya ng bago. Ganun ang diskarte niya. Siguro, namamana na namin yun. Kaya ganun din yung pamulat ng misis ko sa anak namin. Kaso ginagaling na masyado sa pag-aaral. Grabe mag-aaral. Yung nagtatap lagi, naging honor pa. Kaya sabi namin, ang bagsak mo pa rin naman, negosyante. Hindi ka rin papayag na inutos-utusan ka, napagalitan ka, minsan abusuhin ka pa, pagod ka na. Meron ako na-post minsan yung na-stroke na, tapos tinawagan pa ng boss, tapos sabi, pwede ka pa magtrabaho ng half day. Pinapagtrabaho pa, na-stroke na nga. Hinihilingan pa. Ganun ang mga amo, ganun ang mga pagpapatrabaho. Tapos meron pang ano pa isa, yung tanong, papaano mapopromote? Sabi ko, ganito, meron akong uncle na nagturo sa akin. Kapag nagtrabaho ka, sa unang taon, galingan mo. Sa pangalawang taon, kunin mo yung trabaho ng supervisor mo. Paturo ka sa kanya. Sa pangatlong taon, kapag hindi ka ni-raisean, lumipat ka. O kahit na pag natuto ka lang sa pangalawang taon, lumipat ka ng kumpanya na posisyon na supervisor. Ganun ulit. In first year, supervisor ka. Sa second year, pinag-aaralan mo na maging managerial. Kapag na-master mo na sa managerial, humingi ka ng increase. Kapag ayaw kang bigyan ng increase, wala kang value sa kumpanya nila, lumipat ka naman ulit. May value ka sa lilipatan na nangangailangan ng manager. Gusto ka nilang iangat, kaya lang hindi nila mayangat dahil may manager sila. So, lumipat ka, tatasan na yung sahod mo. Hanggang tumaas. Turo lang sa akin yan ng uncle ko, naging presidente ng Napocor. Taga doon sa may Pililla, Rizal. Magaling yung engineer na yun. Engineer din siya, katulad namin. Mga lahi namin, mga doktor, nurse, engineer, ganyan yung mga kaya nga naisip ko, naiiba sa father ko side naman, puro naman sila negosyante. Sa mother side ko naman, puro naman sila profession. So, pero mas napipil ko talagang magnegosyo kasi merong may nararamdaman ka na saya na nakakatulong ka. Parang win-win solution. Kaysa sa'yo nakikipag-compete ka sa trabaho, tumataas ka sa posisyon, may inggit, may sip-sip, may naninira sa'yo. Hinahata ka pababa, hindi laging win-win yung posisyon mo paangat. Yung kuya ko nga na isa hindi naging general, kahit top notcher sa buong Pilipinas na pinakamagaling sa mga schooling ng dahil sa impluwensya. Hindi siya na doon kasi kailangan ng impluwensya yan para maging general. Lahi din kami ng mga sundalo pala. Kaya ako laging ganitong buhok, sanay ako dyan. Niloloko ako ng anak ko, yung buhok mo daw parang avatar, lagyan lang daw ng araw dito. Ang avatar na. Sabi ko, buti ng avatar na napapansin mo, hindi yung napapanot. So kabayan, salamat po sa sana po naintindihan niyo po yung mga delay natin ng mga nakaraan dahil do sa high tariff. Ngayon, bagyo naman, tapos yung strictness sa Pilipinas. Kung may tanong po ulit, message nyo lang ako sa private message po. Hanggang sa muli po, si Dufon po ito sa Dufon Balikbayan Box. Salamat po.